Hello guys, so meron tayo ditong NMAX version 1. So ngayon papakita ko sa inyo paano mag-diagnose ng gamit yung ating Android diagnostic tools, yung ating easy scan. Okay, marumi lang yung lens. Okay, so antabayanan nyo guys yung mga step para pagka kayo mismo nagda-diagnose gamit yung tools na to, hindi kayo nalilito. Okay, so sundan na lang yung aking tutorial. Never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning. And this is your Aaron Mecanico. The best is yet to come. Okay guys, so syempre sa ating Android diagnostic tools kailangan natin ng module, tapos yung main cable, ayan, yung pinaka main cable nya, tapos yung ating Yamaha 1 na adapter. So ito idudugtong na natin sa main cable, tapos itong main cable lalagay natin sa ating module. Then yung apps natin yan naka-ready na, so yan yung bago nating update. Then syempre dapat naka-off yung ating ignition switch. Kapag Yamaha yung ating dinadiagnose, dapat naka-off muna yung ating ignition switch. Okay, so yung keyline nito, lipat tayo sa kabila. Uy, tulos pa. Okay, so yung keyline nito nandito sa kabila. Ito yung pag pinaghiwalay mo siya, yan yung 3 pin. Yung isang linya naman na yon, yung 4 pin, yun yung para sa ABS. So syempre may dalawang klase ng pagda-diagnose dito. So ito yung pag ABS ang dinadiagnose, ito naman yung pag-engine. So ngayon sa engine muna tayo magda-diagnose. So yan, pinaghiwalay natin yung keyline. Ngayon pag pinaghiwalay natin yung keyline at pag tinang may susian, makakabasa kayo dyan ng error 1. Okay, so normal lang yun kapag nagkaroon kayo ng error 1 sa panel. So ignore nyo lang yun kasi pinaghiwalay natin yung communication ng ECU, yan katulad yan, from ECU to keyline to panel. Okay, so normal lang yan. So ngayon dudugtong natin yung ating adapter para sa pagda-diagnose ng ating NMAX. Ayun guys, so nakasalpak ng ating keyline. Ayan, so pinagsama natin yung mga keyline. So madali lang sundan kasi hindi naman magkakapera ng sakit sa salpak lang natin. So ayan na. Ngayon naka-off yung ignition switch. Ayun, off siya. Then iilaw yung kulay pula, yan, magbi-blink siya. Ibig sabihin pag nagbi-blink, ready na siya na i-connect sa ating cellphone. Ayan, ngayon ito ang ating cellphone. So ngayon naka-off yung ating ignition switch. So click lang natin itong diagnostic. Ayan. So ngayon yung radar niya, kapag may naka-open na device, automatic magko-connect siya. Okay? So ngayon ang ida-diagnose ay Yamaha. So pupunta tayo sa Yamaha. Ayun. So may pagpipilian tayo sa Yamaha. Meron tayong Yamaha B1 saka Yamaha B2. So yung NMAX na ganitong version 1 ay dito tayo kukunik sa B1. So ngayon dalawa yung pagpipilian natin ngayon. Meron siyang engine ECU. Ayan. Tapos meron siyang ABS. So ngayon ang pipili natin ay engine ECU lang. Ayan. Then kukunik natin. Ayan. So ngayon lalabas yung message na yan. So turn main switch off to off, then press the complete button. Okay, so ngayon pag kinlik natin tong complete, ayan, pag click natin ng ganyan, on natin yung susian. Okay, so ayan. So minsan may pagkakataon na papasok na agad siya sa menu. Pero kapag ulitin natin, kapag napasok kayo sa, okay, ulitin natin para mas klaro. Kasi minsan meron siyang, off mo natin ignition switch. Ayan. So pasok tayo sa diagnostic. Then select natin yung Yamaha, then connect doon sa version 1. Ayan. Then pag complete, on natin yung susian. Ayun. Tapos off yung ignition switch ulit, then complete, tapos mag loading on. Ayun. So nakapasok na tayo sa ating menu. So may pagpipilian tayo, FI errors, live data. So ito yung makikita mo yung live na parameter. Then diagnostic, makikita mo naman dito na may analysis mo yung bawat sensor. CU adjustment, ginagamit ito kapag nagpalit tayo ng pipe or open pipe. So ang purpose nitong CU adjustment kapag nagbabackfire or pag nagpalit tayo ng injector na mas matataas, gusto nating ibaba, imamatch natin dun sa engine para ma-adjust natin yung AFR. So i-adjust natin to, click natin yung CU adjustment. So click natin yan. Then off ignition switch ulit, off,
then complete, click yung complete, then on. Ayun. Tapos isang beses uli, off ignition switch, click yung complete, tapos on. Ayun. So ngayon lalabas yung menu na yan. Ayan. So dito, halimbawa nagbabackfire yung ating motor. Ayan, nagbabackfire yung ating NMAX. So ito allowed lang mag-adjust ng CO adjustment sa Sniper version 1, MXI 125, MSI 115, NMAX version 1. Ayun. So yun lang yung pwedeng ma-adjust ng CO. So ito yung plus saka minus. Plus gagamitin natin katulad yung gumagalaw yung value. Halimbawa, lalagay tayo ng 5 value. 5 value. Then ini-start natin yung motor. Ni-revolution natin, nagbabackfire pa rin. So ibig sabihin kulang pa tayo ng value. So dagdag pa tayo ng, halimbawa lagay natin dyan ay 10. So halimbawa naglagay na tayo ng 10, tapos nawala yung backfire, pero mabigat naman yung throttle. So ibig sabihin nasobrahan tayo ng add. So bawas naman tayo ng 2. So halimbawa sa 8 nawala yung backfire, tapos gumanda na yung throttle natin. So ibig sabihin nakuha natin yung tansya. Pero ito guys, pinaka the best kasi ito kapag nag-adjust, meron tayong AFR gauge. Pero siyempre sa walang mga AFR gauge may kamahalan kasi. So ito muna yung theory na gagamitin nyo, yung dagdag bawas muna. So tatansyahin natin yung ating andar. Okay, so halimbawa nag 8 ka, tapos wala nang backfire, normal na rin yung throttle. So okay na yun guys, ganun lang yung pag-adjust. Then exit ka na. Ayan, ganun lang, exit lang natin. Then road test na. Para lang yun sa mga open pipe. Okay guys, so dito naman tayo sa live data. So ganoon, pag-click natin ng live data, so lalabas uli yung complete na yan. So off muna ignition switch. So click natin yung complete, then on yung ignition switch. Ayan. Then off ignition switch, click yung complete, then on. Ayan. So makakapasok na tayo sa ating parameter. So syempre, unang-una, lumalabas din yung RPM. Una nating pinapatino dyan yung RPM. So nakalagay yung guide dito sa upuan natin. Ayan. So yun yung pinaka-guide natin. Yun. Okay. So blurred. Sorry, hindi makapokus. Okay, so yun, na-focus din. So yun yung pinaka-guide natin. RPM natin ay 1.6. So siyempre, pag pina-under natin yan, dapat ang RPM natin ay 1.6. Ayan. So start. Ayan. So makikita natin dyan yung RPM, yung engine temperature, makikita natin dyan. Ayan, yung ayat, balo at mga iba pa. So TPS nakalagay dyan ay 80%. Yan, normal. So yan guys, bawat sensor na yan gagawin ko ng video yan. So sa ngayon pinakita ko muna kung paano makapasok sa live data, then paano makapasok sa analysis. So sa analysis naman, para makapasok, off lang yung ignition switch, tapos back. So sa ibang mga vlog ko guys, nilabas ko na yan kung paano yung pagtingin ng mga sensor sa diagnostic. So ganun din ang gagawin. Click yung complete, then on. Yan. So off ignition switch, click ang complete, then on. Ayun. So makikita nyo yan guys, makikita nyo yung TPS sensor. Ayan. Tapos nakalagay dito yung gauge sa baba, 14 to 20, full open. So yun yung target natin. Then next, then makikita ni map sensor, ayat, coolant temperature, speed sensor. Yan, battery voltage, siyempre down na o 11.8. Ang nakalagay sa battery nito ay di na pala makita, di na pala original. So nakalagay dito sa battery ay 12.4. So ito drop na. So nakalagay din dito sa guide 12 volts. So ito medyo mababa na. So pwedeng palitin yung battery or ipa-full charge natin sa station. Next, side stand. Makikita nyo rin side stand kapag ino-on off mo, makikita nyo yan dito. Next, next, next. Yan. So yung mga ano na yan sa ibang motor gumagana yan. Headlight, matetesting mo siya. Yan. So bawat isa na yan gagawa natin ng video yan guys. Then yung history, error code, makikita nyo yung clear history, dito mo makikita yan yung kapag after nyo mapix yung error. So next, yung IEC correction, ayan, katulad ng sinabi ko sa nakarang vlog ko, itong ating Android diagnostic tools, ayan, ay nakakapag-reset ng IEC like katulad ito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, so nakita nyo nag-zero, so nakakapag-reset siya ng IEC. So next, ayan. So ganun guys yung ating tools ng Android. So hindi lang siya nakaka-reset ng IEC, meron pa siyang function na nakakapag-remap siya. Okay, so pakita ko sa inyo.
Ayan. So pinakita ko na sa ibang vlog ko yan. So pag kinlik nyo yan, makikita nyo yan kung anong mga motor yung pwedeng ma-remap. Ayan, Beat. Na yan yung code ng ECU, Sonic, Winner, CBR 150, CBR 150R, CBR 150R B3. Ayan, CB 150R, Sopra X125, Sopra GTR 150. So yan guys yung mga nare-remap niya sa ngayon. At Airblade. So ayan, meron siyang Airblade. Ayan yung code ng ECU. So yun guys, so abangan na lang yung mga iba nating video. Sana nasundan nyo yung ating munting tutorial at review nyo lang, balik-balikan nyo lang guys pag medyo may nakakalimutan kayo. Then abangan nyo yung aking mga next vlog about sa pagbabasa ng parameter gamit yung ating diagnostic tools. And bye bye.